Hello mga kababayan, greetings sa inyong lahat, saan man kayo daroroon. Sa mga baguhan pa lang po, ito pong muli si Atty. Rogelio Wong ng Batas Pinoy. Ang ating pong channel ay isa pong legal aid public service program na inyong lingkod in collaboration with Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Paalala lang po, ang ating na pong pag-usapan po dito ay huwag niyo po niyong maituring isang legal opinion. Pagkos consider our discussion for academic and information purposes only. If you have compelling reason, ay compelling legal issues, always consult your lawyer in your community. Alright, okay. So, I would like to extend yung ating concern pala as we film this video ay kasalukuyan pong nagkakaroon po ng giyera diyan sa Israel ay marami po tayo mga kabayan na nabalitang nasawi at mga nasaktan ganon din sa mga Israeli sides at saka sa mga Palestinian sides sana matapos na po ang kaguluhang ito kasi po at the end of the day, ang nagsasuffer po niyan ay yung po mga civilians on both sides mga bata mga may sakit at nadi-displace po sila at yung mga bahay po nila nawawasak po at kawawa po naman. So I hope in the name of humanity ay sana matapos na po ito at uh, sense yung ating mga leaders on both sides at saka yung international community na makumbinsi ang parties, mga conflicting parties na tigilan na ito sa alang-alang o sa pangalan ng humanity. Okay. So, by the way sa mga nagbigay po sa atin ng mga pagpugay pagpapasalamat at walang humpay na pagsuporta ng ating channel yung iba diyan karamihan nagpapadala ng mga super chats at saka yung chats na actually po hindi ko masyadong napapansin yun na lalo pa kung nagla-live tayo kasi po preoccupied po tayo doon sa pagsagot ng inyong mga katanungan. We would like as much possible na marami tayong masagot within the limited time frame ng ating mga Q&A marami pong salamat at pagpasensya na po ninyo yung ating mga lapses na ito. Okay. Ang ating pong tatalakayin o tinatatalakay as nakita nyo sa inyong sa screen yung title ng ating video is sulat po ito sa atin ng isa sa mga followers natin at it appears base sa sulat niya yung tiyahing ito ay walang asawa at anak. So meron siyang inadapt na pamangkin. Okay? And then ang problema itong pamangking ito ay hindi naman legally adopted. Okay? At itong tiyahin nito may mga kapatid din siya So ang tanong kasi ngayon namatay na yung si tiyahin. Okay? So pwede bang pamanahan ng tiyahin yung kanyang pamangkin na hindi legally adopted. So, or sa mga similarly situated, mga tiyahin, marami pong ganitong situation, na walang asawa at walang anak at gusto nilang pamanahan yung kanilang kamag-anak. O in fact, kahit hindi nila kaano-ano, pwede ba yun, yun ang buod ng katanungan nating sasagutin. Okay? Ang ating pong ito po'y consistent doon sa ating mantra na lamang ka na pag may alam ka sa batas. So please paki-share yung paki-click po yung subscribe kung hindi ka pa nag-subscribe at saka yung share at saka yung notification bell upang sa ganun pag may update po tayo ay duly informed kayo. At paki-share po ninyo ang ating mga pag-usapan sa inyong kaibigan, kamag-anak because maaaring sila marami pong mapupulot dito sa ating mga pinag-usapan at sila din ay magiging bahagi ng ating mantra lamang ka na pag may alam ka sa batas. Okay. So ang kasagutan po natin sa ating katanungan yan ay pwede po bang pamanahan yung pamangkin o kahit na sinong tao na hindi legally adopted
Ang sagot po niyan ay pwede po. So, ang gagawin lang ninyo ay gumawa po kayo ng last will and testament. Okay? Now, kung wala po kasing last will and testament, okay? At namatay po ang isang tao, in this particular case, si Tiyahin namatay, okay? Wala siyang asawa at wala siyang anak. At nawala na rin yung kanyang mga magulang, okay? Ang tagapagmana po niya ay yung kanyang mga kapatid. So, yun po. Tandaan po natin, okay? Yung iba naman, ayaw pamanahan yung kanyang kahit na kapatid o kahit na sino, gusto pamanahan ng ibang tao. Pwede ba yun? Okay. Tandaan po natin, okay? Ang kapatid po, o ibang relatives, no? Except for asawa at anak, sila po ay considered lamang na collateral relatives. Ibig sabihin, they are not compulsory heirs of that deceased. Ibig sabihin, dahil hindi compulsory, okay, meron pong option yung namatay o pagmamayari ng property, kung buhay pa, na hindi niya pamanahan ang sino man sa kanyang mga kamag-anak, okay? Mga kapatid o sino man dyan, pamangkin niya, kung sino man, no? Kung ayaw niya, ang gagawin lang niya ay gumawa po siya ng last will and testament. At doon sa last will and testament niya, ay i-designate niya yung pamangkin niya o sino mang tao na gusto niyang pamanahan ng kanyang mga ari-arian, okay? Na bilang kanyang voluntary or beneficiary heirs niya. Okay? Now, tanong, hindi ba pwedeng maghabol ang mga kapatid nung namatay? No? Ay kasi kadugo sila. Okay? Sa batas po natin, at tulad ng nasabi natin earlier, okay? Yung mga kapatid ay hindi naman po compulsory heirs. Sila po ay mga sila po ay collateral relatives lamang nung namatay o ng isang tao. So they could not be considered as compulsory heirs kaya hindi po sila pwedeng maghabol, no? Kung mayroong last will and testament. Maaari lang itong maghabol, no? Pag intestate succession, pag sinabing intestate, ang ibig sabihin po niyan ay walang last will and testament, and therefore by operation of law, yung mga kamag-anak ng immediate members o kamag-anak ng namatay ay magiging kanyang tagapagmana doon sa mga naiwang ari-arian. So, yun po ang ating tatandaan kasi po marami pong nagtatanong sa atin, no? At naguguluhan, no? Dito kasi sa kanila kasi, hindi naman adopted yan, okay? Now, tingnan natin, kahit na adopted man siya, legally man o hindi, pag may last will and testament, okay, entitled po yung karapatan po ng testator, no? Sinong may-ari na kung kanina ibibigay yung kanyang mga ari-arian na maiiwan niya. By doing that, by last will and testament. Ang last will and testament po ay pwede pong sulat kamay lamang ng testator. Ang tawag po nito ay holographic will. Hindi na po kailangan na ipanotaryo ito at magkaroon pa ng testigo. Okay? Tama na po yun. However, pagdating na po sa testamentary will, ibig sabihin niyan ay hindi sulat kamay ng testator. Abay, kailangan po niyan ay ipanotarize po yan at least mayroon po 3 testigo. Okay? At marami po mga seremonya po dyan, no? Upang sa ganun, ang will ay masatisfy natin ang requirements ng batas na ito ay in compliance with the extrinsic and intrinsic requirements ng last will and testament. Kasi ang last will and testament po, whether it's holographic or testamentary, ay kailangan pong isabit sa korte for probate proceedings. Okay? At po ipa-approve sa korte bago po ito mapatupad. Okay? So, I hope, no, ang ating napag-usapan nito, clear na ito. So, nagpadala sa atin ng comment, no? At ang sabi niya, kung maaari, wag daw ibanggitin ang kanyang pangalan. Okay? So, hanggang dito na muna tayo, no? At harinawa, kayo po ay may natutunan sa episode nito. Tulad ng nasabi natin, lamang ka na pag may alam ka sa batas. See you in the next video. Bye-bye!